Hello! Papatapos na po ang February pero grabe pa rin ang mga naging samut-saring usapan sa pumutok na balita noong Pebrero kasi akala ng lahat ang pangalawang big breakup sa showbiz ay yung kina Andy Eigenman at saka yung kay Filmar Alipayo, yung kanyang partner. Kasi hindi pa naman talaga sila kasal. Pero after 2 days lang yata, yun na, nagkasundo uli. Pero ang dami-daming mga celebrities na nadamay, na na-involved. At yun po ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Unbearable Channel episode na to. Kaya magandang araw muna sa inyong lahat. Shout out sa aking mga mahal na kaibigan na nanonood ngayon dyan sa abroad. Kina Lani Michelle, hello sa iyo kapatid, na alam mo, kasundo ko ito si Lani dahil pag nagpo-post siya ng mga puro pagkain, ay naiinggit ako. Tara, ang sarap-sarap kumain, ano. And of course, si Soki Esteves at ang kanyang mga mahal na kaibigan at kapatid dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Bonggang-bongga din ng mga grapes na pinasalubong ang pinadala sa Marites University. Kasing bongga ng pina-Gcash nila ni Mitchell. Tsara talaga ako, no? And of course, si Tetra. Yan, si Tetra dyan sa Hong Kong. Yes. Japan ba o Hong Kong na, no? Lito ako, pasensya ka na. Ate Lolita Di Diyos Kasuki kasi yung nasa isip ko na taga Japan. Maraming salamat din sa inyo. Sina-shoutout ko kayo lahat. Thank you sa mga pagbati. At saka sa lahat po ng mga subscribers po dito, yung mga fans ng Kim Pao, ng Econin, ng Kathden, ni Daniel Padilla, maraming pa. Yung madalas namin pinopodcast yung ng Juliverse, tapos itong si Kobe at saka si Kaylin. Lahat binati ako ng birthday ko po. And siyempre, February pa din, birthday month ko pa rin. So anyway, pinag-uusapan natin para hindi masyadong matagal. At saka sa mga sponsors, maraming salamat. Ideal Vision, Dr. Jessica Di, maraming thank you sa iyo. At lalong-lalo na dyan sa branch natin sa SM Masinag, dyan sa may Antipolo. And yun na nga, going back, alam naman siguro niyo yung lahat ang nangyari na itong si Andy Eigenman ay parang siguro bugso ng kanyang emosyon bilang asawa, babae na alam mo yun, may pagsiselos or something. Pero lahat nga ng mga netizen, karamihan sa mga nung pumutok yung issue, syempre binabash si Filmar kasi talagang lalo yung sinasabing yung inaakusahan na parang third party yung kanilang best friend di umano at kumari pa nila na isang diver or deep sea photographer na eventually ay pinagtanggol ng mag-asawang Ellen Adarna at saka Derek Ramsey. But anyway, going back muna dun sa storya, nabash itong si Filmar kasi parang lumalabas talaga na may cheating issue at parang niloko niya itong si Andy. But eventually nga, na nagkasundo rin sila. In fact, no Valentine's Day nga pinadalan pa ng bulaklak ng saging ba yun? Puso ng saging or what? Na nagpapatawa lang. At alam mo, nagpasalamat din si Filmar dun sa umabot ng 1 milyon yata yung kanilang followers. Sabi niya, for whatever reason, nagpapasalamat siya. Pero syempre, after nang mangyari nga yun, nung nagkabati, nagkasundo ulit yung mag-asawa, napulaan itong si Andy. Si Andy naging regular po din nating subject dito yan sa podcast po natin sa Unbearable Channel kasi especially during the pandemic, talagang nag-sacrifice at saka talagang give up ni Andy yung kanyang career para lang ma-raise niya yung kanyang family sa Siargao nga na sinuporta naman siyempre siya ng kanyang yumaong ina na si Jacqueline, no, si Jane. And siyempre hindi natin maintindihan dahil pagdating nga naman sa puso, sino ba naman ang pinakamatalino dahil lahat naman tayo, kung nakaranas ka talaga ng totoong pag-ibig, nagiging baliw ka. At yan ang nakita kay Andy noong mga panahon na sinasabi ng mga tao na parang ang sinisisi mo lang ay yung sinasabing kumare ninyo at best friend, bakit hindi mo rin sisihin yung asawa mo or bakit hindi mo kumprontahin yan? Kasi lalaki, yan ang lalaki. At syempre, kung talaga may nangyayari sa kanila or may cheating na nangyari, it takes two to tango, ika nga. Hindi naman pwedeng yung babae lang ang sinisita mo. Mga ganon, hanggang dumabot nga sa punto na parang ganon daw kabaliw si Andy sa pag-ibig. Para, alam mo yon, parang pinoprotektahan pa niya at pinagtatanggol yung kanyang asawang si Filmar. Hanggang eto na nga, dumabot na dun sa unang nagtanggol dun kay ano yan? Pretela tuloy. Yun dun sa friend nila ni na Ellen at saka ni Derek, itong si Ellen na sinasabi kasing naglabas daw ng statement itong friend nila na
apparently hindi naman pala totoo, kumbaga fake news nga. And then si Derek Ramsey pinutakti din ng bashing kasi naging sentro yung kanyang pagbibigay ng opinion na magpakalalaki itong si Filmar at umabot doon sa puntong kung talagang best of friends nga lang daw kayo at walang mali siya, kahit nga magtabi pa sila sa higaan, walang mangyayari. May mga ganun siyang statement na syempre hindi ikinatuwa ng maraming netizen na parang feeling daw nila masyadong masyadong pag-grand yung statement na gano'n na napaka-ipokrito daw ang tawag pa. Pero ako bilang kilala ko naman si Papa D, talagang gano'n siya, sasagot siya. Sa palagay niya, tinitwist ang impormasyon ng mga tao at hindi sila naiintindihan. Lalo pat, syempre, nasa Pilipinas sila kahit pa sabihin laking London siya, tapos yung kaibigan nila ni Ellen ay foreigner din, baka iba nga yung nakagisna nilang kultura o alam nilang kultura pagdating sa friendship. Pero since nasa Philippines, nabash din siya ng nabash. Pero ang pinaka nakakaloka doon, umabot sa puntong kaya lang daw pinakasalan ni Papa D o ni Derek itong si Ellen ay dahil sa pera nito. Na syempre ako bilang isang matalik na kaibigan na noon pa na nakakasama ko si Derek sa mga advokasya po namin sa Gabay Guro, nakita ko at napatunayan ko na hello, wag naman ganun kasi kung yaman din lang ang pag-uusapan, with all due respect dito kay Ellen Adarna na alam naman natin kilala ang pamilya niya sa Cebu at napakayaman din talaga nila, hindi rin mapapantayan naman ang yaman ng mga Ramsey. At nakita ko nga yan, sabi ko nga 20 years ago, sabi ko doon sa Maritas University, 20 years ago, naimbita kami sa isang event na may connection sa PLDT Smart nung araw kasi yung family business ng tatay ni Derek sa mga CCTV, hindi pa masyadong pamilyar o popular ang CCTV nung araw. Pero isipin mo yung kung 20 years ago na yun, na 2 dekada na ganun ka high-end, ganun ka high-tech at ganun ka, I'm sure, ganun klaseng negosyo ay napakamahal, bilyones ang puhunan, di ba? Lalo pa ibang klase, silang nag-i-install ng mga CCTV sa mga pangunahing mga opisina, di ba? Bongga. And nung minsang nakapasok ako sa bahay nila dyan sa Ayala, Alabang, yun lang yung, bukod sa may elevator, yun yung bahay na may, alam mo yun, don, may sariling beauty parlor at saka yung dental, parang dental chair at lahat. Doon na lang pumupunta yung kanilang mga facialist, yung kanilang dentista para doon sila gawin ng mga pamilya niya. Ganun kayaman yan, Kaya sabi ko nga with all due respect sa yaman din naman ng mga nina Ellen Adarna, hindi magandang sabihin yon. Doon talagang pinagtanggol ko si Papa D. Pero doon sa mga naging opinion niya dito kay Filmar lalo, bahala ng netizen. Ako rin naman ay hati din doon kasi nga nasa Pilipinas ka. Pero yun nga, para umabot sa puntong pati yung yaman ay kini-question at yung pagiging kaibigan nila, Pernelia ba yung babae? Pernelia? Oo. Kini-question ng iba, wag naman po. Kasi may lahat tayo naman dito sa mundong ito, may karapatan na maging kaibigan ng kaibigan. Kaya nga sabi ko nga sa nangyari, kita mo pati nga yung walang kaalam-alam na lola at lolo ni Andy, ang mga veteranong aktor at aktres na sina Sir Eddie Mesa at saka si Tita Rosemary Hill na parang naligaw lang sila sa Siargao tapos biglang nung time na pumutok yun, hindi nila alam, tapos dinalaw lang nila yung mga apo nila kay yung mga apo sa tuhod na matawag doon kasi apo na nila si Andy so yung mga anak ni Andy apo nila na sa tuhod, tama ba? Yun, so dinalaw lang nila doon, tapos they had lunch, tapos syempre inimbitahan yung partner ni Andy na si Filmar. Ayun, after that nagkabati na. May ganung issue. Tapos during the height nung issue, nasangkot na ang pangalan ni Jake Ejercito, na alam mo naman yung mga ibang shippers, ibang mga nagsasabi, magbalikan na lang kayo kasi mas bagay ko, ganyan-ganyan. Na nagkataon din na during that time, nag-post naman itong si Jake ng parang ayaw niya makialam or something, or wala siyang pakialam na may walang kinalaman doon sa Andy Filmar issue kundi sa ibang usapin, yung politika yata yun tungkol yata yun doon sa impeachment na isinampa laban kay VP Sara Duterte. Kasi alam naman natin si Jake pagdating sa politika, napaka-vocal din naman niya, magpahayag so nag-timing kaya akala ng mga tao yun ang pinatutungkulan niya doon yung issue kina Andy, ba't hindi? And then nasangkot din ang pangalan ni Albi Casino kasi alam niyo naman si Albi nung mga unang nakaraang panahon nung nagsisimula pa lang sa showbiz itong si Andy at nang nabuntis siya inakala nga ng lahat na anak ni Albi yung kasi sila yung magjowa.
And it turned out nga, alam niya natin, the rest is history, as we said, hindi naman pala talaga. Tapos, actually talagang binombard kung nung mga panahon, kung itong panahon ngayon, 2023, 24, 25, nauso na nung mga nakaraang panahon, ay siguro hindi mabubuhay sa bashing itong si Alvi. But still, nakatayo naman, nakabalik naman ang karir ni Alvi. Kaya lang, hindi na rin siya yung naging big star. Kasi during that time, supposedly, sa pagkakatanda ko sa kwento, si Alvi dapat ang gaganap dun sa sa remake ba ng Pangako sa iyo yun. Basta isang magalaking teleserye na napunta kay Daniel Padilla. Kaya lang dahil nga dun sa intriga at kontrobersiya, syempre, hinawala sa kanya. Pero happy naman nung nakausap ko si Alvi sa isang pagtitipon sa Viva, dahil nagpuproduce siya ng mga pelikula sa Viva Max in particular. Sabi niya masaya ang kanyang buhay pamilya, happy siya sa kanyang anak, at tinutulungan niya ang kanyang non-showbiz girlfriend sa pagpapalaki ng kanilang anak, at masayang-masaya siya ngayon. So, nung sangkot yung pangalan niya, lumabas yung pangalan niya dito sa issue ni Andy at Filmar, isang malutong na ha lang ang kanyang sinabi. Ha. Talaga kaloka. Di ba nakakaloka? So anyway, yun. Ngayon, patapos ng Pebrero, siguro happy na, nagkabalikan na, ganyan-ganyan. So may mga issue pa rin tayong inaasahan na dapat ma-resolve, pero never nang in-address ni Andy ang usapin laban sa kanyang asawa, kasi obvious naman na pinoprotektahan niya ang kanyang asawa out of pagmamahal. And on that note, maraming salamat ulit sa lahat ng mga bumati sa akin ng happy birthday, sa lahat ng mga nagpakulay, nagpadala sa GCash, sa Messenger, at maraming mga gifts. Thank you very much po sa inyong lahat. And sa mga bagong subscribers po natin, ako bongga, ang bilis ng tumataas ang ating engagement. Asahan nyo may mga pagbabago magaganap dito in the next few weeks, kasi may umako na ng produksyon ng Unbettable Channel. So sa aming sponsors, ang Faces and Curves, Dr. J. Ricasata at Dr. Sheila Ricasata, thank you. Muli, Ideal Vision, Dr. Jessica D. Si Sir Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, at saka si Dr. J. Jesus Solis, Cancio Solis ng Gorgeous Smile. And of course, sina Colonel Jundi Mayuga, ang aking mga kaibigan nga uli. Shout out sa lahat ng mga taga Hong Kong, Japan, Dubai, lalo-lalo na sa Amerika na inaabot nitong aming podcast. Sabi ko nga po sa inyo, this is not a live thing, pero tinitape po namin ito. Kaya kung napapanood nyo ito ngayon, team replay kayo o team current na oras na in-upload namin ito, maraming salamat po sa inyo. Muli ako ang inyong lingkod, Papa Ambera Balambet, nagpapasalamat.